Yan nga pala naglalakad ng mga bata. Ayun. Magandang weather ngayon. Hindi naman masyadong malamig pero naka layers kami. Tatlo kaya ako, naka-jacket na ako. Mas meron pa isa pang jacket. Kasi mas okay na yung sigurado kaysa sa lumabas kami ng bahay tapos kulang yung aming suot na panlamig. Ayun. Sarap maglakad. Wala nga palang pasok ngayon ng mga bata. Kaya para magkameron sila ng break sa gadgets. Niyayaan namin sila lumabas. So, ito yung aming neighborhood. Yun ang bahay namin. Iyon. So, kami ay magwa 1 year na dito sa bahay. At kailangan na naming tingnan kung ano yung mga sira. Kasi pagka nakalampas ng 1 year, hindi nakasama sa warranty. Pero during our stay here, 2 beses na kaming nagpapunta ng contractor para i-repair yung mga cracks, lalo na sa wall. Yun. Hindi naman minor. Hindi naman mga major. Walang problema sa AC, walang problema sa heater. Gumagana lahat ng utilities, mga faucets, floorings, wala namang nagbabubble sa flooring. Sa carpet naman, okay din. More on sa mga walls. Kasi yung mga dingding, nagkaka-crack. Nasabi kasi nila pagka sobrang init, parang nag-i-expand tapos lumiliit. Yun ang explanation eh. Kasi pagka lumalamig yung weather, tapos umiinit, and syempre may vibration na rin. Kasi ito naman bahay, mga kahoy ito eh. Pakita ko sa inyo yung mga na-repair na dito sa bahay. Yan, saan ba? Yun, ito. Kagaya niya yan. Itong parang beam na yan. Nagkakrak yan eh. Parang mahaba yung crack. Hindi naman siya worrisome, pero masamang tingnan eh. Kasi meron siyang crack dito. And itong mga edge. Yan. Meron din ditong crack. Ni-repair din last time. Mga ganun lang yung mga defects na nakikita. Sa mga pinto naman, okay naman siya. Sabi ko nga, pati sa mga, sa carpet, sa flooring, sa ceiling, sa AC, okay din. More on sa mga walls. Kagaya na itong isang ito. Alam ko meron dito eh. Yan. Kung kita nyo, kung pansin nyo to. Ito yung mga ganito na kailangan i-report. Parang yung sa edge niya, naglalabasan yung mga, hindi ko lang tawag dito eh. Pero yan, kailangan i-report yan para ma-repair. And then, alam ko itong side na to, na-repair na yan. Pero, pansin nyo, meron ulit siyang, hindi ko lang kita sa video, pero lumalabas ulit yung crack niya. Yan. Mga simple lang naman. Pero kailangan niyang i-report. And then, ang alam ko dito sa hagdanan, meron din. Yan. Kagaya nito. Kagaya din ng case ng isa. Meron din siyang crack. Hindi naman siya safety concern. Pero syempre, pag tumagal yan, masamang tingnan. And then, yung parang mga screw, parang meron silang term dito, nakalimutan ko lang kung ang term nila. Parang pinagpastaan ng screw or pako. Parang naglalabasan siya. Ayun gaya na sa ngayon.
Yan. Parang natutuklap. And then, same din dun sa may edge. Meron crack na ganun. So, kailangan report yan dun sa builder para ma-repair nila. And then, eto, same case. Nung natatanggal tong pinaka-kanto. Yan. So far, yun lang naman yung mga problema. And then, mabilis naman ang kanyang response. Pagka sinabi mo naman, within the week, iyaano nila pupuntahan. Yun. Ang alam ko dito sa banyo, meron din Yung, kita yung bintana, yung pinaka-frame niya, nagka-crack din yan So, iyan, na-repair na yan. Parang half day lang ginawa yan Dito naman sa labas ng bahay, dito sa facade, kagaya ng mga pader, yan. So, wala man nagli-leak. Okay naman lahat, in fairness. Yun nga lang mga minor na sa mga walls na pagka nakikita mo, masakit sa mata, di ba? Kaya kailangan mo i-report. Then, dito naman sa labas, okay naman yung pagkakagawa. Walang concern dito sa exterior. More on dun sa mga walls nga, mga pintura, mga dingding. And yun lang. Gusto ko lang share. Na-report na naman. Kaya baka siguro by end of the month puntahan nila para hindi na lumaki pa yung damage. Yun. Dito, na-check ko na itong interior Wala naman itong problema. Tsaka doon sa second floor. Wala naman. Yun, ipakita ko nga pala yung tanim namin na kung napanood nyo yung video ko parang last year yata yun. November o December? November yata. Nagtanim ako ng tulips. Tulips, yan. Ito na siya ngayon, no? Sumisibol na siya. Yan. Siguro pagdating ng spring, yan. Marami na siyang mamumulaklak na yan. Ito, marami puno to ng puno to ng buto ng tulips. Yan, Ito, nasibol na siya. Ayan Tapos ang tatay, nagtanim nilipat yung isang sanga ng malunggay doon. Meron din ako sa tanim din ako ng tulips sa tulips sa harapan. Ito pa nga pala yung hindi naman concern. Pero namamatay yung mga halaman Kasi syempre, baka sa weather. Pero balak paltan to ni Mrs. Tatawag kami dun sa Sacramento County, sa SMAD. Kasi libre yung pananim Libre yung pangpalit na halaman dyan kung ayaw mo nung nakatanim. Pero syempre, ikaw na lang ang magpapalit noon. Ikaw lang magtatanim. Ito nga pala, rose ni Mrs. Ililipat na namin to sa lupa mismo. Itatanim na. Kasi pagka nasa paso, namamatay. Hindi siya makabulaklak ng ayos. Nagkita nga pala kami ni Tito Babs nung nagdaang linggo. Ayun, tuwan-tuwa ako kasi nakita ko siya in person. Nakausap ko siya. Hindi ako nakapag-video kasi bakit nga ba?
Hindi kasi gusto kong ano eh, more on personal, ika nga, personal yung pag-uusap natin. Nakakatuwa siyang kausap. Very humble din. Namit ko rin ang kanyang misis. And I'm looking forward na meron pang mga susunod kaming schedule ng pagkikita. Kasi bitin eh. Nag-usap kami siguro mga 3 hours na rin na kami nag-uusap. And parang kulang pa yung panahon. So yun, nagkita nga pala kami ni Tito Babs. So shout out sa iyo, Tito Babs. And God bless more, or sana meron ka pa ng maraming subscribers and viewers, syempre. Saka good luck sa iyong CNA career. So ayun, yun ang update sa bahay. Ang developer nga pala namin ay Beezer Homes. In overall naman, okay naman yung build quality. Hindi naman siguro may iwasan na ganun. Siyempre, lalo na pagka bago yung bahay, nag-a-adjust pa sa weather. Saka nung nagdaang mga weeks, sobrang lakas ng dito, ng hangin. Kasi yung aming area medyo nasa hills. And then wala pang wala pang mga puno. So yung hangin sobrang lakas. Sa gabi nga ramdam namin yung vibration ng hangin sa pader. So overall naman okay siya. Ano pa ba? Ayun, hindi ako masyadong nakapag-vlog nung mga nagdaang araw kasi sobrang busy ko sa work. Meron kasi kaming project na inaayos sa Denver. Kailangan ng aking 100% concentration doon. So far, okay naman yung project. Siguro by end of this month or early next month, pupunta na ako doon sa site. So, para makapag site visit na. Tsaka para malaman na namin kung ano yung problema doon sa system, doon sa aming sa bagong warehouse management system. Ayun. Kasi this past few months, nandun lang kami sa software background lang kami. Gumagawa kami ng settings, more on sa setup ng program. And then by next month, saka pa namin malalaman kung okay ba yung system. Syempre, we're hoping na okay siya at walang problema. Kung meron man, siguro konti lang. Yun ang aming inaasahan doon na syempre, lahat naman ng project laging may merong mga konting problema. Pero wala kami ine-expect na major na concern or error do sa system. So ayun, I will try to make more videos para naman kasi ito rin yung aking outlet pagka nai-stress ako sa work. Nababawasan ng konti yung aking stress pag ako'y nagvi-video. Kahit wala akong masyadong sinasabi. Ayun, salamat sa continued support and God bless us all. Okay?